Hapon po sa inyo lahat. Ito po ulit si Dong at pag-usapan po naman natin ngayon ang termination by the employer, no, under the labor code, no. Ang unang-una po rito ang tinatawag nating serious misconduct or the willful disobedience by the employee of the lawful orders of his employer or representative in connection with his work. Pagka nakakomit po ng seryosong misconduct ang isang empleyado at ito po ay sumuway doon sa mga alituntunin na legal, no, na order ng mga employer, no. At ito po ay maaaring maging grounds for dismissal ng empleyado, lalong-lalo na po pag ito ay kasama sa mga alituntunin ng kumpanya. At dapat po ito ay maging seryoso at willful. Pagkasimple lang po ang misconduct at hindi naman po siya mabigat, hindi po ito maaaring maging grounds for the dismissal ng employee. Ang sumunod naman po dito ay tinatawag nating gross and habitual neglect by the employee of his duties. Pag sinasabi po natin dong negligence, ito po dapat ay gross, sabihin ng malala, at habitual at palagi. Ang gaya nga po ng pag ikaw ay hindi na pumapasok ng opisina at palagi kang late, dapat po ito ay habitual at gross, no? Kaya kailangan mo magkasama yung gross and habitual. Pero mayroong isang instance po na pwede namang maging gross lang siya pero hindi habitual. Pag ang empleyado po ay naging negligent sa paghawak ng isang palagi natin posporo sa kumpanya at ang sunog, opisina na sunog, ito naman po ay hindi habitual dahil isang beses naman sunog ang kumpanya pero po ito ay gross. Kaya yan po ang mga circumstansyang maaaring siyang maging gross siya pero hindi habitual. Pero general rule po, pag ang negligence dapat po ito gross and habitual. Ang pangatlo naman po ang tinatawag nating fraud or willful breach by the employee of the trust reposed by him, by his employer or duly authorized representative. Ito po ang tinatawag natin mga nawala na po ang tiwala ng employer sa empleyado. At sinuway niya po ang tinatawag natin fiduciary capacity, no? At hindi na po siya pinagtitiwalaan at pagka ikaw po ay example ay nagnakaw ng pera ng kumpanya at ikaw po ay isang kahera at merong obligasyon na panghawakan ang yaman na kaba ng kumpanya at ito'y sa dahilan ng iyong posisyon ito'y kinuha mo. At pangapat naman po ay commission of a crime or offense by the employee against the person of his employer or any immediate member of the family of his duly authorized representative. Sabay ikaw po ay nag-commit ng crime, no? Doon po sa pagkatao ng iyong employer, no, at sa kanyang mga kasama sa pamamahay, no, mga asawa, sa mga anak at sa kanyang mga authorized representative, maaaring ito po iyong sinuntok o ikaw ay nagsalita na hindi maganda sa kanya. Ito po ay maaaring maging grounds for just cause, no, for the termination of an employee. At kalima naman po, meron tayong tinatawag nito other cases analogous to the foregoing. Lahat po ng mga bagay-bagay na maaari pong maging kapareho at similar po doon sa nabanggit nating apat, no, na grounds. At tandaan niyo po, hindi po basta-basta maaaring itanggalin sa trabaho ang isang empleyado. Kailangan po sumunod ang employer, tinatawag natin due process or twin notice rule. Unang-una po, dapat mabigyan ng notice in writing ang empleyado nung kanyang na-commit na pagkakamali, no, sa paglabag sa lituntunin o polisiya ng kumpanya. At mabigyan po siya ng pagkakataon na ito'y sagutin din in writing, no? At pagkasagot po nito, magkakaroon na po ng tinatawag nating conference or hearing po at didinigin po ang asunto o laban doon sa employee upang mabigyan po ng pagkakataon ang employee, no, mag-explain at ang kung sino man nag-a-accuse sa kanya na ipakita po sa harapan ng isang konferensya na at mabigyan po ng pagkakataon siya ma-explain na maaari po siyang mapawalan sala at or maaari naman po siya magkaroon ng ebidensya laban sa kanya at siya po ay kalaunan ay matanggal sa kumpanya. Pero bago pa siya aalis, may ibigay po yung pangalawang notice na sinasaad po doon sa pangalawang notice na siya na po ay either naalis, na-reprimand, na-suspend, or na tanggal na po siya. At ito po yung pangalawang notice na sinasabi natin. Tandaan nyo, pag hindi sinunod itong twin notice rule, magkakaroon po ng illegal dismissal, magkakaroon po ng violation due process mo sa Constitution as a labor code. Kaya po sa pang-araw-araw at maging ayos po ang ating pagtatrabaho sa kumpanya, kaya po dapat natin malaman ang ating mga karapatan under the labor code upang tayo naman po ay hindi po mailagay sa alanganing posisyon sa ating trabaho. Magandang hapon po sa inyo at ito po si Dong at God bless po.